ang sariling katahimikan at pananalig. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. It is only when we truly know and understand that we have a limited time on earth and that we have no way of knowing when our time is up, that we will begin to live each day to the fullest as if it was the only one we had. Tawag sa pagtitipon. Ang dakilang may kapal ang siyang pumapatnubay at nag-iingat sa atin sa pamumuhay at pakikipagsapalaran sa mundo. Tayo ay nagkatipon sa oras na ito upang samahan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang pamilya ng ating mahal na Aurora Pardo ay sama-sama natin silang itaas sa panalangin. Nang sa gayon, maramdaman nila ang presensya at kaaliwan na dulot ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ang panampahang ito ay isang pagkilala sa mga naging kabutihan ng Diyos. Sa matahimik na pagbubulay, tayo'y magbalik tanglaw sa mga panahon na naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan na naging buhay ng ating minamahal na Auring Pardo. Mga kapatid, sino ba na sa tuwina ay laging nakahandang makinig sa mga pasasalamat at pagtatangis ng ating mga damdamin? Ang Diyos na aming kalungan at kalakasan, siya'y laging hanggang sumagot sa oras ng mga kailangan. Halina, sa Panginoong Diyos tayo ay lumapit at iugnay ang ating pananampalataya. Kahit ang pinakamalakas na tao ay napapagod din, ngunit ang lakas at kapangyarihan ng Diyos ay walang kapaguran at katapusan sa kalungkutan at kaaliwan. Purihin natin ang Diyos. Amen. Ay po lahat ay tumayo.
manalangin. Aming Diyos, ang nagbigay ng kalayaang magkasama ang Diyos sa bayan sa lalo-lalo na ang pamilya ng Maguila sa pagkisa ng aming kapatid sa pananampalataya. Sa ganitong pagkakataon, aming isasabihin ang kapawalan ng tiyakan sa mundong ito at sumanggit ng may katiyakan sa mga pangako mo at sa iyong kaharian na di nagbabago. Salamat dahil muli namin nailalapit sa iyong paanan ang lahat ng aming mga nararamdaman, mga masakit at kagagutan, at ang pangungunilan na nagdudulot ng pangamba sa amin, at nakipagkatiwala ang lahat ito sa iyo. Ikaw ang aming Diyos at dakilang pagmubay, na nanahid kami, Panginoon, at nagnanais na kaya sundan ang mga kamatayan. Gaya ng aming kapatid na yumaong may kapayapaan sa iyo. Tulungan nawa kaming magtiwala sa iyo, upang makita ang katiyakan ng iyong mga salita at ang iyong dakilang layunin para sa bawat isa sa amin. Alaala kay Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng ating matayang talata. Napagbigilayan po sa gabing ito. Ang ating talata ay mula po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 14, versikulo 8. Romans chapter 14, verse 8. Kung tayo'y nabubuhay para sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y namamatay para sa Panginoon, tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Nagpala po tayo ng ating Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. May pagpulihan at pagkakulang ng Espiritu, buhat pa sa unang-mula, ngayon magpakailanman.
Salamat po sa ating Lord. Noong nakaraang linggo po ay siniwala natin ang panahon ng Kwaresma, ang Miyerkules ng mga. At ito po ang hudyan ng pag-iimbita sa atin upang tayo ay magnilay sa mga sinabi sa aklat po ng aklat ng Genesis na ang lahat sa atin ay mula sa alabok at tayo ay babalik sa alabok. Ang panahon po ng Kwaresma ay 40 araw na disiplina. Kapusan ay ating pong binibigyan pansin ang tatlong bagay. Ang disiplina po ng pananalangin at devotion. Ang disiplina ng pagkakaroong gawa. At ang disiplina po ng pag-aayuno. Higit pa ho sa tradisyonal at ginagawian, nagawi at practice ng pananampalatayang Kristiyano. Ang panahon po ng Kwaresma ay pagpapaalala sa atin na tayong lahat ay mula sa Diyos at babalik tayo sa ating Diyos sa takdang panahon. Tayo po sa madaling mananalig. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabi ito na kami inyong tinipon at pinagsama bilang inyong mga anak at bilang inyong gawa ko, O Diyos, maging mabunga at maging makabuluhan ang gawain ito. Hindi para sa amin, kundi para sa inyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para kanino ka ba bumabangon? Yan po isa sa mga kilala ng mga komersyon ng isang sikat na coffee company. Pag tinanong ko niyo po ang bawat isa sa nasasabi ninyo, malinaw na tayo ay bumabangon dahil meron tayong dahilan. Ang ating pagkalatang binasa sa gabi ito ay nagre-rephrase naman na ganong klase ng katanungan. Ang tanong na maaari natin sabihin at sabihin sa gabi ito, para kanino ka ba nabubuhay? At malinaw po ang sinabi ng ating talata, sinabi ng Apostol Pablo, na tayo ay nabubuhay para sa Panginoon. Ngayon, ano po ba ang pagkakaiba ng mga pangkaraniwang tao at ng isang mananampalataya? Ang pangkaraniwang tao, babangon siya sa umaga para maghanap buhay, para makasurvive sa buong hapon. Nawawalan minsan ng sense of purpose. Subalit sa mga mananampalatayang Kristiyano, meron tayong malinaw na dahilan kung paano natin hinaharap ang panibagong buhay at bukas. Ito ay para sa Panginoon. Dahil tayo ay nabubuhay para sa Panginoon. Ngayon, pag sinabi mo natin nabubuhay para sa Panginoon, ano ba ang ugnayan nito sa ating pagtitipon sa gabi ito? Nangangahulugan ng ating pong namayapang kapatid, ang kapatid na Oring Pardo, ay nabuhay para sa Panginoon. Ang inyong lingkod po ay produkto ng iglesia ito sapagkat ako po ay naging mag-aaral ng seminaryo, bunga ng pagtitiwala at ng sinasabi natin suporta ng UCCP Pasay. In fact, ang aking pong ninong sa kasal ng ninang ay si Ninong Rudy at si Ninang Oring. At isa po sila sa mga ituturing kong ikalawang magulang at dahilan kung bakit po naharito ang inyong lingkod sa inyong harapan. Sa nakalipas po ng mga dekada ay madalang po akong nakakadalaw dito sa UCCP Pasay at paminsan-minsan nagkakaroon ako ng chance na magkita-kita kami sa mga special occasions. Pero ang huling pagkikita po namin ng aking Ninang Oring ay nung nakarang Disyembre. Last December po, ng 2024. Dumalaw po ko doon at kami ay nanalangin at nagpasalamat sa Diyos. Buong buo ang kanyang pananaw na siya ay nabubuhay para sa Panginoon. At ang ganitong mga kataga ay isang kapahayagan ng pananampalataya na binigyan ng tuon at pansin ng ating kapatid na mayapa
sa kanyang patotoo, sa kanyang pagpapahayag kung sino para sa kanya ang Panginoong Kristo. Alam niyo po, sa aming pag-uusap ng aking kapatid na uling, ng aking ninang uling, wala akong narinig sa kanya na anumang pagkukwestiyon o di kaya naman ay mga salita na maaaring kundinahin ang ating Diyos. Ang ating kapatid na ito, bagaman nasa gitna ng sa mapanghamong kalagayan, ay patuloy na nagsambit ng pagkilala at papuri sa ating Diyos. Sa gabi ito, balikan naman po natin ang sinabi rin ni Apostol Pablo. Kung tayo rin naman po ay nabubuhay para sa Panginoon, tayo rin naman ay namatay at mamamatay para sa Panginoon. Meron po dalawang magkaiba na mensahe. Ang para mabuhay at para sa mamatay. Subalit bilang mga mananampalatayang Kristiyano, tinatanggap po natin ang katotohanan na darating tayo sa panahon ng kamatayan. At sa punto de vista at sa mata ng pananampalataya ng mga bawat isa sa atin, hindi natin dapat natakutan ng kamatayan. Hindi natin ito dapat talikuran o di kaya naman na itanggi sapagkat ang kamatayan ay darating sa takdang panahon. At tanong, nakahanda ba tayo na harapin ang katotohanan? Hindi. Maski ako ngayon, pag sinabi sa akin ng Panginoon, Pastor Henry, gusto mo na bang mamatay? Magbabargain mo na ako. Pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, pwede bang makita ko muna yung apo ko? O di kaya naman yung mapagtapos ko muna yung first year college ko lang na anak. O naman, Panginoon, kaka-first year pa lang mo ng anak ko sa PCU. At marami pa akong mga dialogo at pakikipag-usap na pwede natin sabihin sa Diyos. At marahil nagkaroon din po ng pagkakataon na nakipag-usap ang ating ninang Oring sa ating Diyos. Isang intimate na dialogue, isang taimtim at taos-pusong pakikipag-usap sa Diyos. Maaaring nag-bargain din po ang ating ninang Oring. Pwede siya nakiusap na, Lord, baka pwedeng huwag mo na sa ngayon, etc., etc. Subalit, sa panahon ng kamatayan, ating pong alalahanin na ang kalooban ng Diyos ang siyang mas nananahan. Ang panahon ng tao at ang panahon ng Diyos ay nagtatagpo sa panahon ng kamatayan. Sapagkat ang panahon ito ay ayon sa kanyang kalooban, hinog sa panahon at ayon sa kanyang nais. Kung kaya marahil nakipag-ugnayan uli o nakipag-dialogo ang ating ninang Oring. At maaaring sinabi niya sa kanyang huling hininga, Panginoon, sumusuko na po ko sa iyo, ipinagkakatiwala ko na po sa inyong lahat, sapagkat ang lahat ay mula sa iyo. Ngayon, kung titingnan po natin ang pagharap sa buhay at kamatayan, meron pong ipinapaalala sa bawat isa sa atin sa gabi ito. Unang-una ay kung paano natin bibigyan ng kahulugan ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Paano natin bibigyan ng kahulugan ang pinahiram na buhay ng Diyos. At kapag ipinahiram ng Diyos ang buhay nito sa atin, gusto natin na hindi siya malungkot at hindi natin sasabihin sa harap ng Panginoon na kapag bumalik tayo sa Kanya, Panginoon, pasensya ka na. Hindi ko ginamit ang buhay na pinagkaloob mo sa akin sa maayos na pamamaraan. Ang nais ng Diyos, gawin natin ang nararapat para sa Kanyang kalwalhatian at para sa Kanyang kalooban. Ngayon, marami ang ilan po sa atin ay kinakailangan pang balikan. Sino ba para sa akin ang Panginoon sa Kristo? Sino ba sa akin si Jesus?
Malinaw po ang sinasabi ng ating talata na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang makakapunta sa Diyos na kundi sa pamamagitan niya. Kung kaya ang ating pagtitipon po sa gabi ito ay upang muli nating makilala at masutungan ng ating Panginoon Jesus kung sino siya sa ating mga buhay at kung paano tayo makikipag-ugnay muli sa Kanya. Tinatawagan tayo ng ating Panginoon sa gabi ito upang muling balikan ang ating naiwang relasyon at ugnayan sa Kanya. Kung medyo nawala tayo ng connection sa ating Panginoon, okay lang yun. Dahil ang ating Diyos kailanman ay hindi nanumbat. Lumayo man tayo sa Kanya at pasamantalang nawalay, handa niya tayong yakapin muli at tanggapin. At dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, patuloy niyang ibinibigay sa atin ang kaligtasan at ang buhay. Ito po ang ating dapat ipagpasalamat sa gabi ito. Dahil meron tayong buhay na Jesus. Meron tayong Diyos na kasama natin. Na sa mabuhay man o sa mamatay, ay pwede natin sabihin na tayo ay para sa Panginoon sapagkat tayo lahat ay Kanyang mga anak at Kanyang mga ito. Ako po ay maraming mga masasayang alaala sa ating Ninang Oring. Sapagkat bilang estudyante po at bilang mag-aaral, may mga pagkakataon po na ako ay nangangailangan sa usaping pangpinansya. At isa po ang aking mga ikalawang magulang dito at ang kanilang buong pamilya sa mga tao at individual na hindi nagdadalawang isip na tumulong at magitaluyan ng pagpapala patungo sa iba. Alam niyo yan yung parang karakter niya ata, kalikasan na sa kanila yung tumulong. Dahil din ang ating Ninang Oring ay anak ng pastor. Si Pastor Domingo ng Disciples Church. Danas niya at alam niya ang buhay ng isang manggagawa. Kung kaya hindi na siya nagdadalawang isip pa sapagkat sa kanyang pagpupusa, bunga ng kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa mga manggagawa at sa iglesia, naroon ang kanyang pagkakakilanlan bilang lingkod at anak ng Diyos. Napakalaki ng laban na kinaharap ng ating Ninang Oring. Napakalaki po ng digmaan na kanyang napagtagumpayan. Sapagkat para sa Kanya, sa mabuhay o sa mamatay, siya ay sa Panginoon. Kaya binabati po natin ang pamilyang ito. Dahil sa mabuhay o sa mamatay, patuloy nilang pinaninindigan na sila ay ng Jesus. Na bagaman tayo po'y nasa gitna ng kalungkutan at kamatayan, inihahayag natin na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. At walang sino man at anumang bagay ang makakapaghandang sa atin upang patuloy natin siyang panglingkuran, sambahin at pagpurihan. Sapagkat para sa atin, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Kaya purihin natin ang Diyos sa gabi ito. Purihin natin ang buhay at patutuan ng ating namayabang kapatid. Sapagkat nakita natin ang pagkilos at presensya ng Diyos sa kanyang patutuan at buhay. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa salita ng alaala. Habang nakaupo sa tabi ni Daddy, pinipilit kong bumuo ng sentence, ang message na gusto kong i-share sa inyo na
mapagbigay ay isang bahagi ng blessings niya. Kahit ito, sabihin na natin sa panahon ngayon ay napakahirap ng buhay, napakahirap po ng pinagdaanan ng aming pamilya. Pag may lumapit po sa kanya, kahit ito na lang ang meron kami, sasabihin niya sa amin, ako kasi may time na, Mami, wag na lang, kasi kailangan natin. Pero ano ho ang isasagot ng Mami sa akin? Ibigay mo yung kalahati, ibigay mo yung kalahati sa kanya, ibigay mo yun, iwanan mo yung kalahati sa iyo. Para kasi kay Mami, biyaya ang mabuhay, at biyaya ang tumulong. Kahit sino yan, wala mo siyang sinisino sa amin. Kahit sino lumapit sa amin, kung may ibibigay, hahatiin niya po talaga yan. Isa po yan sa iniiwan na sa amin. Yung pagiging generous, hindi man sa financial na bagay, sasabihin niya po sa akin, kung wala akong ibigay, sa servisyo mo ibigay. Kung wala akong ma-share, yung pagtulong mo na lang na kung ano, yan ang ibibigay natin sa kanila. Kasi kung para kay Mami mo, kung ano yung biyaya na natanggap niya sa ibang tao, i-pay it forward niya po yan sa iba na yun din ang gusto niyang ituro sa amin. Hindi mo na yan maibabalik sa tumulong sa'yo. Ibalik mo na yan sa ibang tao. Yan ang nakita ko na laban na dinaanan namin na Mami. Hindi ulingit sa inyo na halos hindi na ako pumalis ng bahay kasi tinutukan ko ang Mami. Dahil gusto ko pa maraming taon ko pa siyang makasama. Para sa daddy ko, yan mo talaga ang aming misyon na hanggat maaari buuin ng pamilya. Pero alam ko po sa Panginoon na hindi po yun talaga mangyayari dahil may hangganan po talaga ang ating buwan. Pero ang lagi ko lang po pinangahawakan, ang mami ko po, nasa mga kamay na ng Panginoon. Andyan siya. Alam mo, andyan siya sa ating Panginoon. Kasi po nung kami huli yung magkasama kahapon, tatanungin ko siya kung anong nararamdaman niya bago mo siya tuluyang kinuha sa kanya. Kikinlat-kinlatan niya lang po ako. Wala akong aray na narinig sa kanya. Wala akong kayo na para ko sa akin. Itinaas ko lahat sa Panginoon yan. Kasi kung para sa akin, Panginoon mo yung nagbigay, Panginoon din mo yung kukura sa akin. Kaya mo, gusto lang mong iwanan para sa atin. Ano yung biyaya na natatanggap natin? Let us pay it forward. Kasi yun lang yung pwedeng gawin natin sa bawat isa. Gusto ko po yun na maging legacy. Legacy naman na binibigay sa amin. At gusto ko rin mag-share kung ano yung meron tayo. I-share lang din po natin. Sa servisyo, pwede sa pananalang kahit na. Ang faith po ng Mami, hindi yung makakawaran. Hindi yung makakawaran ang mananampalataya ng Mami po talaga. Kahit anong problema ang dinaanan niya. Lagi lang mo niya sa amin sasabihin, umapit kayo sa Panginoon. Wala na ibang kapapitan, ibang Panginoon. Sana po maging legacy po namin ito din sa inyo. Let us pay forward. Maging mabuti po tayong tao, hindi lang sa ating sa bayan, hindi sa humankind, sa mankind. Yan lang po ang legacy po sa ibigay ng Mami namin sa atin. Alam ko kung mahal na mahal ng Mami, hindi ko patatawagan pag bumali sa bago na ito. Salamat po sa inyo. Say something.
7 na mga kapatid. So, that is to say, wala na. Tayo na lahat is the last one. So, anak ako na second mother. Second. Akong 7, pangalawa. Mother ko is pangalawa. Now, ganito kasi ang istorya, medyo mahaba to. Kasi, I start my life at 17 years old. Nung pagka-graduate ko ng high school, tinapon ako sa Manila. Mga parents. So, pasensya na kayo kasi tag-list ang aking gagawin. Pinalala ko itong aking asawa, palagawin mo. Pero, may mga bagay na madali kong pulutin sa English. Okay. Ngayon, nag-start ang life with Auntie, 17 years old. Kung hindi na natandaan ng Barreto compound, so, I started my life with them, living with them. So, alam nyo, ang tatandaan ko niya, first, yung maliit na kwarto na yun, during the day, gawa tahian. At si Auntie, Tio, mayroon silang kama, then, itaas ng hagdan. So, during the night time, para kami sardinas doon na tabi-tabi. So, ako kasi na-assign sa medyo paggawa ng mga balance board, doon ako na, mga magkapentero, gano'n. So, na-realize ko, ang happiness, although gano'n ang sitwasyon ng buhay, masaya. Masaya kami. So, doon, okay, makasay mag-iipon ng tubig, siyempre do the right thing, bagay-bagay na dapat gawin. Now, meron dapat pagkawang ng medyo. Bago sa ako sa Maynila, ano na ako sa Tagalog, wala pa akong, bago sa Tagalog, inutusan akong bumili ng saging sa tindahan. Pupunta ako ng tindahan, pabili nga ng puti. Alam niyo ba yung puti? Saging. Hindi alam ba yung sinasabi ko? Bumalik ako, Auntie, wala na eh. Hindi nagputos lang iba. Pagbalik, may dala-dalang saging. So, anyway, narinig ko lang yung mga bagay-bagay na one thing, saka, pero na-realize ko, I spent 2 years. Because during that time, nag-work kami sa gabi, araw, working sa gabi. So I took a professional course, 2-year course, electronic technician. So after graduating, nakapag ako ng trabaho, so nawala na ako doon. So after 2 years, nakapag 2 years, medyo. Punta nga ng bahay, roaming, which is yung pangalan nila namin lahat na may namin, doon na ako. But then, hindi naputol ang communication. Fast forward tayo. Kasi mahaba eh. Mahaba yun. 1983. Kaya, ayaw nun ha? 1983, nung nag-abroad ako. Okay, kukwento ko sa inyo ang pag-abroad ko. Si Auntie, kami nakatira na ng Dasmariñas. Si Auntie nagpadala ng clippings. Nag-cut out ng dyaryo na classified at wanted ng technician. At may kasama pang pamasahe para puntahan yung agency. Imagine. Dumating yun ng Monday, sinasa ko, marami mag-apply dito. Negative agad naman natin sa amin eh. Marami mas qualify sa akin dito. Ngayon,
Saturday, imagine one week yun, ha? Bigla ako nag-bihis. Pinunta ko yung agency. Sarado yung agency. Sarado na lang, sarado na. Kaya iniwanan ko yung wedding sa guardia. Good enough, yung guardia, pinorward sa office yung aking CV, no? Then, tanggap ako ng tawag. Okay, report on this day. To make it sure, mayroong written exam, interview, pumasa. Okay? So, nakapag-approve. Alright? Now, the thing, kaya ko nababanggit ito, ang concerning auntie. Andiyan pa, hindi na puputol, hindi na mawawala. Kapag siya ng cuttings, alam na, we are actually struggling in life at the time. Wala talagang Dahil doon, may kasama 50 pesos pa nga, pumasakay, imagine how poor we were. Talagang wala kami nothing. Sinakala niya, siguro, wala akong pumasakay ng 50. Okay, so, Church, yun. Nakapag-approach, then, here you are, nag-start ang challenge sa buhay. Diba? That was 1985, I think. Nung na-dial mo si Auntie, yung cancer. Right? Ngayon, ang hinihiling lang niya doon is makapagpatapos si Ditas ng high school, right? But then, napagpatapos na, ako na, hindi napatapos agad. For so long, talagang gano'n, mahaba na ba? Or, it's okay, wala pang time na. Kasi, kasi it follows yung sinabi ni Pastor, saka sinabi ni Ditas, it is the same thing na nakatots ko. So, nagyan si Auntie, so, ano yan playing, sorry, the word music, playing, doing the things na talagang tinakawin to God's word. Nandiyan ang pagmamahal, nandiyan ang yung giving niya talagang as Ditas articulated it, walang masamang tinapag. Talagang nandiyan ang bigay, walang ending kapag binigay. To the point na, well, kanda rin ang sabi na, all out. Actually, it's not Auntie, but of course, si Tio Ro. So both of them partners sila sa ganyan pag-ugali. It's because ang pagmamahal sa Panginoon. You can love God by loving other people. So extend the love of God by loving people. By loving other people, serving others. So yun ang siguro nga isang bagay na sabi na ni Ditas, legacy na pwede nating sundan. Ay pinakita nila. So, well, siguro nga, gusto ko nang tapusin, pero it is a job well done, Auntie. Job well done. You're going to miss. Okay, yeah. Thank you. She was my treasurer. Siya po yung treasurer. Magaling po kasi humawak ng pera. Kadalasan po ay pag magbibilang na kami ng pera. Dami yung sinasabi. Kulang siya. Sabi niya, dagdagan natin. Yung dagdag po kung niyo sa bulsa niya. Kasi siyempre, di ba nagbibili ng tithes, nagbibili ng wedges, and then yung mga loose offering,
niya, Ate Au, mali yata yung communication mo. Sabi ko, kailangan mo ba ng tulong sa communication? Tapos sabi, bakit Lois, mali ba? Ano ba? Eh kasi sumusobra yung pera ko. Sa record mo, sumusobra yung pera. Sabi ko, nag-excel. Sabi ko, baka naman maano ka, mahirapan ka, o mamulubi ka, kasi baka mamaya, sumusobra na yung ano mo, yung binibigay mo, doon sa nire-record mo, doon sa actual expenses. Kaya, dumarating mo rin, ganun ka, sa ano na lang, sa church na lang. So, napakarami, sabi nga meron kami similarity kasi at pareho kami cancer survivor. So dahil po mas matanda siya sa akin, medyo mas matagal yung kanyang itinatagal sa, kasi I think she was 40 years old when she had a cancer. Ako po 55 years old nung nagkaroon ako ng cancer. So pareho po kami, siya cancer of the breast. Breast cancer siya. Lumako ba sa ano? Hindi na. Cancer of the breast, ako naman po. Cancer of the uterus. Kaya tawag ko sa akin ng pastor, Luther. Yung babaeng wala nang lamang loob. Yan ang babaeng walang lamang loob. Kasi nga, nilalis na lang siya. So yun po yung sa amin ni Ate Au. So nag-exchange notes kami madalas noon during that time. Kasi nga, kumukuha ko sa kanya ng tawag dito, kumukuha ko sa kanya ng mga parang advices. Kinukwento niya rin, ako ganito, ang hirap, ako ganito. So nagsishare kami. So sabi ko, hindi pala ako nag-iisa. Kasi magkaroon ka ng cancer of all the sickness. Bakit cancer? Yun ang tumago sa amin pareho. But just the same, yung family nila, nung nagkaroon po ako ng cancer, syempre iba na po ang level ng expenses noon. Ako naman nang nagkaroon ng cancer. Masyado nang malaki. At isa po yung si Ate Au, nusuro ko si Kaya, ang part of family na nag-provide din po ng financial assistance sa akin. So, as usual, parang the usual part of family. Pag meron kong nangangailangan sa church, yun po yung kanilang ginagawa. Parang nakatatak na sa ano, sa pangalan nila. Kung nakatatak na sa ano nila, eto, teamwork. Very, very generous yan. Totoo. So, yun po aking pakikipag-ugnayan kay Ate Au ay madalas kinukwento niya rin sa akin. Sabi niya, Ate Au, ang report natin nasa harap ko. Sandali lang, Luisa. Bakit Ate Au ang problema? Kasi may business kasi sila, di ba? Lalo kayo sa EMSA sa Sigo-Sigo. Ang bahay nila doon magkatapat. Yung apartment na tinutulugan nila, tapos yung apartment na parang sinakasya. Sabi niya, bakit Ate Au? Anong problema? Eh kasi nagpo-compute siya. Maya-maya, itatawag sa direktor. Maya-maya, yung ako niya, maya-maya, susunog na yung niya. So, multiple tasking siya. Kaya hinihintihan ko si Ate Au kapag hindi siya nakakasabit agad ng report para sa treasurer's report. Kasi ang dami na ginagawa. Sabi ko, kailangan ni Ate Au ng tulong. Hindi okay lang. Ayaw din naman niyang tulungan. Hindi ng tulong. Kasi syempre, kapag ito kang nag-record, mas alam mo kung saan wala nang, pagkatanungin mo siya, hindi na kailangan sabihin na ito. Pag binigyan niya yung record niya, alam niya na. So, mas alam niya yung dahil siya yung nag-record. So, ganun po yung aming ni Ate Au. Hanggang sa dumating na rin po yung panahon na kailangan nilang lumipat sa sukat. Kasi namin yung bakit. Nagpumunta kami sa Dasma. Pagkawin dito sa Dasma, pagdating namin sa bahay namin sa Dasma, daming basahan. Daming basahan kasi nananagin siya ng basahan ba?
Actually, hindi naman niya kailangan na mag-business ng basahan. Actually, nagagalit niya si Kuya Rudy. Bakit ka ba nagaganyan, nalalagin ng basahan? Hindi na kailangan yun. Kailangan niyang gawin para hindi sa kanya. Kasi gusto niya makatulong doon sa mga tao na nangangailangan ng sweldo at yun yung nakukuha nila sa pananahin ng basahan. Yung mga basahan ng bilog. So, pagpunta mo sa ano nila, wait, saan takaksan yung mga tela? Mga diba, tawag ng multo-multo. Kasi kailangan meron siyang ibigay na trabaho dun sa mga tao na kahit pa paano yung nasa sa kanila. Sa pamamagitan ng pagkatahin ng basahan. So, sa gas na yun. Pagkatapos sa gas na, lumipat na sila sa sukat na. Natatandaan ko paano nasa may basta may hindi pa kayo. Pagkakarami sa kayo. Yung pagdaanan, yung daanan ng mga tao kasi apartment dito, apartment, yung daanan, puro table yun. Puro table. Kasi may party, doon kami kakain. Lagi naman sila pag meron kainan, may gano'n kami kami lagi sa kanila. So, sila ditas, mga anak-anak niya, at ang dami na rin nagawang great kurtina sa simbahan. Minsan pupunta kayo sa church namin, ang divider namin, kurtina. Yung pinakapaling kurtina namin, yung mga teka namin. Yun ang gagawin namin. Kasi maliit lang yung church eh. So, minsan iniisip namin kung paano namin makahati kasi minsan school namin, tapos may Sunday school na matatanda. So, hindi kami nagkakarinig. Tapos na mapapalito. So, hinake. Naglagay ng containers. Naglagay ng makapal na container sa isang sal. At yun sa pinaka-worship, worship center namin. Nandun kami nag-worship. Doon naman nagpakundak ng Sunday school. Ang mga doon sa kaliwa, yung mga bata. So, ang dami na rin namin, ang dami na rin nagawa at si Ate Auna, na-donate na, kurtina sa church. Actually, hanggang ngayon, recently, hanggang anniversary na isang tao ko, si Kuya Rudy sa tao. Kuya Rudy, saan mo ba dito yung ano yung lahat sa ilalim ng hagdanan, no? Poso Negro, no? Kaso ba yung Poso Negro dito? Kasi dahil ako yung Luis Gatani, ako yung higpan na hagdanan. Sabi ko, nandiyan yun sa ilalim ng hagdanan. Parang ko sure, pinawag ko sila. Sabi ko, nandiyan yun sa ilalim ng hagdanan. So, hindi na tinuro sa akin. Maya-maya lang kasama yung mga kasukat niya. Nagtitiba sila na bago mag-church anniversary, ay nagkaroon kami ng magandang kutina, sinilitas din, tapos naayos yung CR namin, pero CR, naayos yung CR. Yung baka ng yung babango. Naayos niya yun. At nakakatuwa sapagkat naging masaya yung happy kami dahil sa shoes class. Yun ay gawin sila mga yung huli na alam namin na siyahan at kasi nagpakuha pa siya ng picture sa amin. Yung huli nagkaroon kami ng concert, ng tata na halina ng Immanuel. Nagpahiram na naman sila ng kurtina, tapos ilalis na lang namin at biglang na maraming ilaw, kaya maganda yung lumawa. At ang humingi yung ating awal ay pwede, puno namin ng picture. So, pinuna namin ng picture, sinend ko sa messenger, at nakita niyo yung ating awal kung paano lumabas yung
yung pinaka-sanctuary, yung pinaka-backdrop ng aming concert. At sabi ni Ate Lita ay, gandang-ganda raw si Ate Ausa. Sa natilis mo, kasi blue yung drapery, tapos nilagyan ng mga white lights, at puting, ano ba yung puting? Toyo ba yun? Ano po na sinasabi? So, na-appreciate siya ni Ate Ausa. So, sa ano niya, sa kama niya, ay sinabi niya na, kung tuwa siya, napakaganda. Marami po tayo pwede masabi, no? Iba mo siguro, kailangan mag-isip. Pero kakabutin tayo ng siya kasi that was several years ago. Napakahabang pa lang. Maliit pa lang ako noon, lahat actually sa church. So saan nila kami sinasama? Pag mag-meeting kami, mag-host siya sa Baguio. Kita siya nag-aaral sa Baguio. Kaya nung pinasasalita sa Baguio, ano yung patay? So, marami kami mga pictures na siguro ako yung lulipas sa dala-dala namin. Mga pictures na kasama sila. Napakaganda sila. Kaya, nagpapasalamat kami dahil sa kahit na away, matagal na rin na malay dahil lumipas sila sa kaya. Although nadadalo namin paminsan-minsan, nadadalo namin nagulat na nga lang kami kasi yung Sunday, nag-text sa akin si Dita kahapon. Nag-text sa akin si Dita sa Ate Lord, pagkasama sa prayers sa natin. Kasi yung oxygen level ngayon nakapag-time ulit sino sa Las Piñas. Pero hindi pwede kumala. So that was the last time. The last time. Nabalitaan namin. Kaya pinoward ko na ito sa members na yung lang siya namatay. Sabi namin, kapag-pray lang namin sa worship na worship. Hindi nakakagulat na siguro po yung mga succeeding nights. So Wednesday, meron si Pastor Josh naman, yung dating pastor namin. Siguro meron din pa gusto mag-share ng mga experiences namin. Siguro makarinig na ako. Iba lang po lang ibang mga members naman ang magsasabi kung papaano na-bless ang buhay namin, ang buhay ng mga kasama ko, mga church members, sa presensya ng Ate Ausa. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At ito po ay Ate Augustine's X Club. Magandang gabi po, mga kapatid, lalo na sa ating pastor. Ako po ay ngayong alaala dyan, pagkansa ko, maglinis din minsan sa bahay nila. At doon ko kita ang buhay nila ni Tiaw. Si Tiaw, sobrang busy sa bahay niya. Kahit busy siya sa trabaho nila ni Kuya Lugi sa ng kortina, nakikita ko doon na yung mga ako niya, maliit pa doon. Pero tanong-tanong niya, nagagawa siya ng kortina.
Saka, nakikita ko rin si Ate Aw kasi noong 2004, doon ako rin sa kanila. Habang dyan ako sa church. Diyan rin ako sa mga kapatiran sa simbahan, nagtatrabaho, naglaba, nagplansa, pag-inis ng bahay nila. So, nakikita ko doon ang mga kapatid sa church. Mahal rin ako nila na masaya rin ako nagtatrabaho sa kanila sa church, lalo sa church. Kita ko si Ikaw. Siyempre ako, wala akong pinapusan sa pag-aaral dahil mahirap lang kami. So kung mga kasala kami doon sa Negros, kami nakakuha ng misteri ko. Pero yun nga, nagtatanong ako doon sa pastor sa aming simbahan sa UCP. Pastor, uniform naman sana kami sa aming mister na naglilito sa Panginoon. Bakit ganito ang sitwasyon na nagkasakit ang mister ko? Mamaya, angat kami, magkasakit ang mister ko. So, nagtaka kami. Yun pala, sabat na niya. Meron pala kami kapitbahay na higit sa amin, pinagkulang kami. So, doon nagtatakaw kami lahat sa mga anak ko. Hasta nalsing ang aming mga kariyas. So, wala na kami kariyas sa Negros. Lumipat kami sa Palawan dahil may kapatid kami doon. Doon kami naghanap buhay. So, dahil pamasahe na lang, nagkakalungkot talaga. Pamasahe na lang nakarating kami sa Palawan. Sabi ko sa mister ko, nag-usap kami. Siguro, iwalay mo na tayo sa pagtatrabaho. Ako, punta ko Manila. Ikaw dito. Kasi, madali lang ang kanila sa Manila. Pag-isipan ka lang. Sabi, sige. Dito sa Manila, ako nakabili ng kalabaw na iaralo namin sa uman namin sa Palawan. So, hinahanap ko talaga ang church kasi maliit pa po. Tinitraining kami ng aming mga magulang sa pagsasama sa Panginoon. So, kaya hinahanap ko ang simbahan kahit saan ako magtatrabaho. So, salamat sa Panginoon. Nasign ako sa church. Caretaker ako na doon ko nakita ang mga kapatid sa Panginoon. Mahal nila ako. At saka ito si Ate Aw. Pag ma-sure ako sa konsumo, lalo na magkasakit ang nanay ko sa Negros, wala akong ipadala kasi kunti lang ang aking kita. So, yan lagi advice. Ruth, magtira mo sarili mo, kaya baka ikaw naman ang magkasakit. Sabi ko, Ate Aw, mabait si Lord, hindi ako mauubusan. Kasi, iba kung naglilingkod tayo sa Panginoon, marami kang blessings. Basta ikaw bahala. Kaya, ito si Ate Aw talaga. Lagi akong gumalay. Ate, pag malubusan, hindi pera naman ang pera. Kasi, ang mama ko nagkasakit. Ang pamilya ko sa Palawan, yun siya sa konsumo. O, sige, itulos. Lagi lang. Kasi, nahiya na sana ako, pero nagpakapalala ko sa mukha ko. Kasi, ang katuilan ko, hindi ako mahiya kasi nagawa ko ng kabutihan. Maliban lang kung nagawa ko ng masama. Kaya, ito nga niya, susunod talaga sa akin. Na, kung hindi nagreklamo, hindi naman nagreklamo sa akin. Hindi talaga. Kaya, ito si Ate Aw. Salamat sa Panginoon. Ang buhay niya, ito ang tularan sa mga buhay din natin ng mga kapatiran sa simbahan. Na ginawa siya na instrument sa bawat isa sa atin upang makatulong. Dito ako naka-experience kay Ate Aw na sa buong buhay ko. Hindi nagreklamo sa akin. Hindi ibang pagtuloy niya sa akin. Salamat rin sa pamilya na ito na hindi ako tinulit na iba sa mga kapatid sa simbahan. Dami ako naranasan ng bigat ng mga problema. Pero ang Panginoon, dahil sa mga kapatid, naglilingkod sa Panginoon, hindi ako pinapabayaan sa aking mga problema ng mga mabigat. So, hanggang dito lang po ang aking alam na siya kasi hindi na natin ang oras.
Isaya, maglalang na ang pagkabuhay ng buhay niya sa Kristo ay nagpapalungkay na ang kailangan ng kamatayan ay napagtagumpayan na. Pero upang maging sa kabila ng kamatayan at tumitingin sa panahon na si Kristo ay muling magbabalik. Sa katapusan ay matutunan ng Diyos ang lahat. Ng kanyang mga anak, bibigyang paglaban ang kanyang halalan at gagawin bago ang lahat ng mundo. Hindi po natin ang paglakas na ito. Ang pagkasako'y nabata sa kamanalan, maghirap na alam Jesus na nandiyan, higit sa lahat, wag lahat. Si Kristo'y bagong matibay na aking inasaligan, hihaya ng buhanginan. Maging naroon mang makasing at bakit di malibuan ang pag-asa sa biyaya aking pinaghahawakan. Si Kristo'y bagong matibay na aking kinasaligan, di kaya ng buhanginan. Siya kung di ko ay dumating, ako nawa ay maratnang, may damit ng kabanalan, Diyos ay pinaglilingkuran. Si Kristo'y bagong matibay na aking pinasaligan, di kaya ng buhanginan. Amen. Hingin ko po ang Ginugudi at ilipas para pamilya, kami at ng pamilya po, ating Ginugudi. Sa kanyang mga apo at mga anak, mga ito sa ating naman, at sila ay manalangin. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na pinagmumulan ng buhay, kayo na lumikha sa bawat isa sa amin, kayo rin ang may karapatang kumuha ng buhay nito. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong dakilang pangalan sa mga oras nito. Sa pagkakinsan pa hindi kinaunawa na sa mabuhay man o sa mamatay, kami ay nasa inyong pangalan. Kami ay para sa inyong pangalan. Kami ay nakatakda para sa inyong kalooban. Ngayon, narito po ang sambahayan ng iwan ng ating kapatid na Ruli. Sa pangunguna po ng ating kapatid na Ruli, sa kanyang mga anak, sa bawat bahagi ng sambahayan ng Pardo, at sa buong kapatiran ng Iglesia. Sa lahat ng nagmamahal ng mga malasakit sa tahanan ko, kami po ay kung kakapagmagang lumalapit sa mga oras nito. At kami pinapahayag, Panginoon, na kami ay nagpapasakop sa inyong kalooban, na kami ay patuloy na kumikilala sa inyong mga balangin at plano sa bawat isa sa atin. Maaaring malabo sa ngayon, at hindi namin makita ang inyong kalooban at layo ng Panginoon. Subalit naniniwala kami na darating ang panahon na patuloy namin maliliwanagan ang lahat, sapagkat ang bawat nangyayari sa aming buhay ay nakatakda at ayon sa inyong panahon at ayon sa inyong kalooban. O kaya, Panginoon, sa mga oras nito, patuloy po kami nagpapasakop sa inyong kalooban at patuloy ka namin pinagpupurihan at sinasamba at kinikilala
na kayo ang Diyos ng aming mga buhay. Dumanas man kami ng mabibigat na hamon at pagsubok, sa kalusugan man o pagkakasakit, sa kasalatan man o kayamanan, naririyan kayo, Panginoon. At patuloy ninyong pinapaunawa sa amin na kami inyong tinubos, kami inyong pinahal, kami inyong pinatawad, at binigyan ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa inyo. Kaya, Panginoon, gamitin niyo pong kasangkapan ng bawat isa sa amin upang maging daluyan ng pagmamahal na ipinakita at pinahayag ng aming namayamang kapatid, ng aming kapatid na Oy. Sa kanyang buhay o Diyos, naroon lagi pagmamahal. O kaya o Diyos, siya ay inyong anak. Siya ay inyong patuloy na tinawag sa inyong kaharian dyan sa kalangitan. At patuloy namin, Panginoon, na bibigyan ng paraan upang may pagpatuloy ang kanyang mga iniwang alaala. At ang mga alaala ito, Panginoon, ay mananatili sa aming mga puso. Kaya, Panginoon, sa mga susunod na panahon, darating ang mga gawain na tinakda sa araw ng bukas, sa araw ng Biyernes, sa gabi ng Biyernes, at sa muling paghatin namin sa uling hantungan, maging daluyan naman ng kalakasan at katatagan ang mga magsabat at tumurin ito. Upang makita namin, O Diyos, kung gaano pang kadakila at nararapat namin na kayo ang aming sambahin at papurihan mula kayo ng pagpasawanan. Ito po ang aming pagsamot po na namin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kumain tayo ngayon na may kapayapaan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagkalob sa atin ng banal na Espiritu at sa Kanyang mga kamay ay patuloy natin pinagkakatiwala ang lahat. Huwag kayong matakot, di mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay katuwang natin at kasama natin sa man tayo umawan. Samahan naman tayo, palayin ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.